Samahan niyo kami pumunta sa Australia! This was the day of our flight going to Sydney, Australia. First time ever na maglo-long flight kami. Coding din pala kami that day, kaya sinundo kami ni Lolly and siya yung nagdala sa amin going to the airport. This is also our first time traveling na kami lang talagang tatlo nila Daddy B and Sophie. Sobrang aga namin nga dumating doon pero okay na din, at least hindi kami nangangara going inside. Ito na din pala yung pinakamahigpit na pagpasok ng bansa na na-experience namin kasi ang daming checking. Check-in pa lang, tinitignan na nila yung mga gamit namin. Sa immigration naman, wala na masyadong question. Mabilis lang talaga siya. Since we got to the airport very early, nagstay muna kami dito sa lounge. May bayad pala dito pero dahil sa credit card ko, hindi na namin kailangan magbayad. So kasama na dyan yung food, tas may maayos na bathroom. Around 11 p.m. kasi yung flight namin. So yan, dyan pa lang ako kumakain ng dinner. Pagdating namin dito, kumain naman kami pero hindi ako masyado nakakain. Iba kasi yung feeling kapag hindi ka pa nakapag-check-in. Or like yung hindi ka pa dumaan ng immigration, diba? Ang magdadala pala sa amin sa Australia is Cebu Pacific. This was booked April last year. Sobrang sulit din pala kasi nakuha namin to for 55,700 pesos. But because of the flexi fee, insurance, and seat selection fee, umabot siya ng 75,000 pesos. Pero sulit na din yon kasi tatlo na kami doon, and imagine nyo naman ang layo Australia, diba? Ang tagal din talaga naming inantay itong trip namin na to. Pero parang sa lahat ng trips namin, ito yung pinakakinakabahan ako. And in anxiety ako, 2 days magkasunod before the flight. As in, hindi talaga ako makatulog. Niisip ko, ano pa ba yung mga nakalimutan namin? Ganon. Siguro kasi I feel na sobrang layo din outside Asia. Tapos, ayun nga, kami lang talagang tatlo ni Daddy B and Sophie. Walang ate Manilyn or Lolly. Gusto ko lang din pala i-share na kahit 8 hours yung flight namin, kahit siguro na nakarecline ng bongga tong upuan namin, hindi kami makakapagpahinga. Siguro kasi panay bukas yung ilaw. Tapos maya-maya magsaserve ng food. Akala kasi talaga namin makakatulog kami ng mahimbing. Sabi ko, uy, 8 hours naman yung biyahe. Pero hindi pala. Tapos dahil nga yung time difference sa Philippines and Australia, 3 hours kasi yon. So, 1 hour na ako nakakatulog. Tapos biglang maliwanag na. Ako, nakakaloka talaga. Simula nun, hindi na ako nakatulog. Pero amazing din kasi tignan nyo naman yung itsura sa labas. Ang ganda-ganda. Parang palabas na yung mga alien sa Earth. Another lesson is kahit na madaling araw yung flight, dapat umorder pala ng food. Kasi nga dahil sa pagod, sa puyat, naku, gugutumin ka talaga. Inasid niya ako niyan, kaya yan umorder ako ng noodles. Si Sophie naman nakapagpahinga, pero for the puyat din tong batang to. Pagkagising, ayan, nagprepare naman ako ng mga activities pa din for her kahit na madaling araw yung biyahe namin. Tuwang-tuwa kasi siya dito sa mga 3D stickers na dinadamitan. Tapos ang dali lang tanggalin yan, so pwede niyang pagpalit-palitin din. Literal, 1 oras lang yung tulog ko. Buti na lang din kasi yung first day namin sa Sydney, Australia is pahinga lang din talaga. Lalo na may bata kaming kasama. Best to have some rest days talaga during the vacation. Kasi kesa naman sa okay na sulit nga pero nagkasakit ka naman. For us, ang iniisip namin, baka mas lalong masayang yung pagstay namin dito kung magkakasakit kami. Nung mga oras na yan, malapit na nga kami mag-landing and sobrang nakaka-excite kasi tignan nyo naman yung view, ang ganda-ganda. Never ko naisip din na makakapunta ako sa ganitong country. Napagsabihan pala ako doon, bawal pala mag-video. So I heard nga and we researched na they're very strict sa pagpasok mo sa country nila. Madami talagang bawal, so make sure to check their website. Like for example, yung mga dairy products, even powdered milk, medicine. So yung mga bagay na yan, dapat dinideclare siya. Kaya grabe din talaga yung kaba namin sa mga dala naming pagkain. Sa mga magko-comment dyan, bakit kasi kailangan magdala ng pagkain? Sa mga may baby or toddler dyan, naintindihan nyo ako. Meron kasi talaga silang preferred na food or snacks. So every time na lalabas kami sa pinagsistayan namin, of course, I want to bring snacks for Sophie. Snacks na familiar siya or alam ko na gusto talaga niya para sigurado kung hindi siya magugutom. And alam ko na gusto niya yung kakainin din niya. So I have a separate video of the house tour ng pinagstayan namin dito sa Sydney, Australia. 3 parts kasi yung bakasyon namin dito. So ito yung first part. Mga 5 days kami dito and 4 nights. This is located sa Bass Hill, Sydney, Australia. Uber pala yung ride-hailing app nila dito. And dito kami nagkulang kaya gusto ko lang din i-share kasi sobrang higpit pala talaga nila sa car seat. Hindi pwedeng wala kang car seat kasi hindi ka talaga tatanggapin. Buti na lang yung upuan ng stroller namin natatanggal siya. So that's what we use to strap the seat belt. Pagkarating pala namin sa Airbnb, dumiretso kami sa grocery after magpahinga ng konti. Kasi bali
balak namin mamili para sa pang-breakfast namin. Wala din pala masyadong kainan dito, so bibili kami ng pan-dinner din namin. At dahil nga hindi katulad sa Pilipinas na palitan ng sarado ng mga restaurant dito, ang aga talaga, mga 5 o'clock, 6 o'clock, wala na sarado na, wala ka nang makakainan. Anyway, so may pinasukan pala kaming store dito, Kmart yung pangalan, and love na love ko talaga siya. Kasi ang mumura ng mga tinda nila dito, tapos yung mga wooden toys na sobrang mamahal sa Pilipinas. Ang mura-mura talaga dito, tapos ito may self-checkout sila. Ang galing yan kasi madedetect niya din yung weight ng mga gamit na binili mo. 'Di ba? Ganun sila ka-chill dito. After niya, naglaro muna sila to Donya. Ang dami palang playground dito. Masasabi ko talaga na ito yung pinaka-child-friendly country na napuntahan namin so far. As in, playgrounds everywhere. Tapos ang linis-linis, check nyo na lang yung isang video na ginawa ko. May pinost ako na isang playground sa Summerhill, Sydney, Australia. So ito, may maliit na play area lang sa mall. And walang bayad naman yan kasi maliit lang din naman siya. Tapos very simple lang and nakakatuwa kasi hindi din ganun kadami yung tao. Kumbaga, hindi siya crowded. Itong si Sophie gusto lagi nakahawak sa akin. Natatakot kasi siyang mahulog. Tapos takot din yan sa slide. Pero alam niyo, sa almost 2 weeks na nandito kami, tumapang talaga siya. Nagkakausap nga din kami ni Mommy Trisha, Mommy ni Hera. Isa din siyang mommy content creator. And yun din yung napansin niya kay baby Hera niya. Tumapang nga din daw. Paano ba naman kasi? Puro akyat-akyat dito. Pero ayun, makikita mo talaga na ang galing nung development sa personality. And syempre yung sa confidence ng bata. After that, we went to the grocery and namili na nga kami ng mga kailangan namin. Hindi kasi kami pwede mawalan ng prutas. Sobrang hilig ng mag-ama ko sa prutas. Maya-maya paglabas namin, ako po, bagsak na ang little Donya. Kasi nga, ang mommy, diba, isang oras na nakatulog. Tapos siya siguro kung ito total ko mga nasa 5 hours. Kaya hindi talaga siya makatulog. So, nagpahinga lang kami nung araw na yon. And the next day, ayan nga, may lakad na kami. Hindi pa kami nakaka-adjust sa time difference. Kaya late kami nagising dito. Siguro mga 11 o'clock na. Or parang 10 o'clock. So, ayan, dyan pala ako nagluto ng breakfast. While eating, nag-ready na nga to si Sophie ng nails niya. Nagpatulong siya kay Daddy B. O Devar, may paghawak pa nga sa mukha. Napakalambing. After that, nagkita nga kami nung owner ng house, si Nancy. Sinabay niya kami papunta sa train station. Sabi niya, since very quick lang naman daw yung drive, no need na daw for the car seat, it's okay. Ito pala yung first time namin makakita na sobrang daming ibon. Hindi sa zoo ha, sa park lang. Tapos ayan, so since sa Basil kami nagsistay dito sa Chester Hill Station, yung pinakamalapit na sakayan. I also posted a video about sa trains nila, what car do they use, and paano mag-ride, and yung itsura ng train nila. While waiting for the train, nag-activity muna kami ni Sophie, nag-sticker-sticker, ganyan. So yan, second day dito sa Sydney, Australia. Pinakauna namin gagawin is to go to Jurassic World the exhibition. Medyo matagal din yung naging biyahe namin, pero very chill naman dito, so okay na din yung pagtitrain namin. Since hindi din pala namin pamatansya yung pagsakay dito sa Uber, dahil may time talaga na na-decline kami dahil nga sa car seat. And syempre, mas expensive din yung magiging cost kung lagi kami mag-Uber. Kaya, for some trips, ayan, pinipili namin na mag-train na lang din. Tsaka, ewan ko, parang feeling ko mas masaya din na ma-experience yung pagko-commute sa ibang bansa. Kumain na muna kami bago kami pumunta sa Jurassic World kasi hindi ko sure kung meron ba talaga makakainan doon. According kasi kay Google Maps, wala. Nakakaloka din pala yung mga ibon dito. Tignan nyo naman, sobrang lapit. As in, kabilang table lang namin yan. Tas ang haba ng beak. Oh my golly. Imaginein mo matuka ka niyan. Pero in fairness naman, mababait sila. Hindi din pala sila takot kasi nga siguro hindi sila hinahabol or sinasaktan or hinuhuli. If you're also planning to go to Australia, expect mo nang walang kanin. Hindi pala kami masyado nag-research about sa food kasi nakita ko naman na talagang mixed yung race dito. Pero yon, kadalasan wala kaming makita talaga na may rice. Pero alam niyo, masasabi ko, kahit ganun, healthy pa din yung food nila kasi itong chicken baked yan. The fries, it's not too oily and too salty. Ewan ko ba, sa Pilipinas kasi minsan sobrang alat ng pagkain talaga. So for us, saktong-sakto yung panlasa namin dito. Naku, mga ngayat ako dito, puro kami lakad. O sa next vlog ko na lang itutuloy yung nangyari dito sa Jurassic World. Baka sabihin nyo, ang haba na kasi ng kwento ko. Yun lang, love love!